Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako mga kabibig, pumiyok si ES Lucas Bersamin. Nako po, BBM ayaw managot sa BICAM report. Naghugas kamay ang mga Poncio Pilato. Yan ang reaksyon ng mga netizen. Ito pa, VP Sara, suspect daw sa mga nangyayaring pagbulgar ni Pangulong Duterte sa mga blankong mga BICAM report. Gusto daw kasi ni umano ni Duterte na maibalik ang budget ni VP Sara. Kaya ginagawan at gumagawa daw ng disinformation. Sabi niya ng isang congressman si Ortega, mga kabibig. Naku, grabe ang imagination ni Ortega ha. Parang lagpas-lagpas patungong Pluto. Kaya kabibig, unahin natin tong si Lucas Bersamin. Nasaan ba si BBM? Bakit hindi si BBM ang sumagot at mag-react sa kanyang unang sinabi nga, Pangulong Duterte is lying. Parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kung ano ang pinag-uusapan. Sabi nga ni Sasro Gando Sasor, hindi kayo ang mananagot, pero kayo ang unang sumagot. O, di ba? So, hindi sinungaling si Digong. Bakit kayo ni Bongbong Marcos ang pumuputak ang BICAM committee report ng ang issue? Hindi naman yung sinasabi ni Digong. Ngayon, sasabihin nyong, hindi kayo ang mananagot. Ay, oo nga, no. Kayo ang unang putak ng putak. Sabi pa ito ni Bersamin, gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin nyo ang mga congressman, mga senators. And that is all that we can say at this point. Ay, naghugas kamay. Para yatang natakot. Para yatang naging among tupa ngayon si Bersamin. Kasi nawaswasan. Sabi sa pa nawaswasan kay pataka lang mo yaw-yaw, pataka lang mo pahit, di ba? Pataka mo kagat sa issue na hindi naman kayo ang pinariringgan ni Pangulong Duterte, kayo ang nag-react, di ba? So heto si Bersamin kabibig, excited siyang magsalita. Nakakatawa talaga tong mga taong ito, di ba? Alam nyo, pinagtatawanan lang kayo ni Pangulong Duterte ngayon. Oo, kasi anong nangyari kay Bongbong? People, please, let Bongbong Marcos know about this issue. Bakit siya ang sabihin akong sinungaling? Eto kabibig ha. Ito yung statement nila. Nakakatawa talaga mga kabibig. Si ES Bersamin. Siya pala ang spokesperson ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Bakit? Ano ba? Sabi ba yan dito, very wrong, very malicious. Ano malicious doon? Sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? Sinabi ba ni Pangulong Bongbong Duterte na kayo ang may kinalaman? Grabe naman kayo mag-react. Sobra. Oo. Parang lagpas-lagpas sa Mars yung mga sinasabi nyo nga kayo ang may kinalaman. Bakit? Sa live ba ni Pangulong Duterte, sinabi niya, Bongbong Marcos, ikaw ang may kasalanan nito ha. Ikaw ang naglagay sa mga blanco. Hindi naman. Grabe naman ito, maka-assume si Bersamin. That is why we resented so much yung impression that the President was given a blank check. Wow! Hindi ka nakinig talaga sa live. Kung sino-sinong Martes ang, kung sino-sinong Martes ang nagchika sa tenga mo. Kaya nga, kung ano ang narinig mo, binulong mo kay BBM. Si BBM naman, nag-react agad, nagpa-interview sa press. Mali-mali pala. So, sinong managot? Ang press? Kayo dapat mag-explain, kayo dapat humingi ng apology kay Pangulong Duterte na mali pala yung interpretasyon namin. Wala kaming kinalaman dyan. Dapat ganun. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. And that is why we also respect the boundaries by not commenting kung sino yung to be blamed or not, no? But I'm sure that we did not benefit at all from the blank spaces that are being peddled around. Kaya namin sinasabi na fake news yan dahil binibintang kay Presidente yung pag-fill up
Hala, sino nagsabi? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-fill up. Hala, grabe naman po yung imagination niyo. Ang mga tao nagtatanong ngayon kung sino ang nag-fill up when people don't mention na si BBM ang nag-fill up. Ay, grabe naman yung imagination ni Lucas Bersamin. Anong fake news? Walang sinasabing si BBM. Ang tanong lang ni Pangulong Duterte, sino ang nag-fill up during the BICAM report? He never mentioned BBM. He never mentioned any names of the congressmen at senator. Hindi ha. Ang nag-react yung mga senator hindi pumirma. Sinabi nila, oo, may mga blanco-blanco. Si Amy Marcos nga, kapatid ni Bongbong Marcos, nag-react na tama. May mga blanco-blanco. Si Bato, nag-react na may blanco talaga sa BICAM report. Pati mga ilang kongresista na talagang naniniwala sila na kailangan talagang reviewin ulit. Pero may GAA na napirmahan na yung GAA. Pero may mga ilang senador din na nagsabing walang blanco. At ngayon, itong sinabi ni Lucas Bersamin, ito'y ang tawag dito, it tells to anybody na tama, na totoo, na may mga blanco. Kasi ayaw lang managot eh. Takot silang managot. Wala naman silang pananagutan dito, di ba? Kasi ang GAA kompleto na. So, natural BBM, tingnan niya, kompleto lahat, check nyo, kompleto ba? Wala bang mga blanco? Pirma si BBM. 'Di ba? It's between the Congress and the Senador, mga kabibig. Pero kayo ang nag-react. Dapat sana ang mga congressman, ang mga senador, ang mag-react kay Duterte. Pero bakit kayo ang nag-react? Even if that is not what they said, that is the impression they want to give to the public, which is very wrong, very malicious. Kaya I came out with a very strong statement dyan, and the President was very blunt also in saying that whatever the former President was saying about this is a lie. Nako. Alisin natin. Ay, nakakalarky naman to si ES Bersamin. Naku, pinagtatawan na lang kayo ng mga netizen ngayon. Sabi dito, umpisa pa lang ng 2025, meron ng masamang pangyayari. Simula naging presidente si BBM, bangag ng 2022, maraming krimen, nakawan ng pera, sakuna sa ng baha at aksidente at patayan nangyari sa Pilipinas. Lahat nagtaasan ng presyo. Malas talaga ang kampo ng kadiliman at kasamaan to the max. So perma na lang ng perma kahit yung document ay pinapabenta na ang Pilipinas, mga corrupt kayong lahat, na pilit na wala kayong liabilities. Pinipilit na wala silang liabilities, hindi kami managot dyan. Ang mga Filipino ngayon ay matalino na. They know what is right and wrong at hindi niyo maloloko, and also salamat sa social media at nabantayan na ngayon ang gobyerno. Kwento mo sa bata yan, Bersamin. Kung hindi nag-ingay si former President Rodrigo Roa Duterte, wala na. Finish na. Talagang kahit puro demolition job sila sa mga Duterte, di pa rin natitinag ang matanda. Tumindig pa rin para sa katotohanan. Salamat, FPRRD. This issue is dragging the integrity of Malacanang. Maybe you should ask the Congress and ask for explanation. Tama. Dapat sana nagpa-presscon kayo at you are requesting the Congress and mga senador na mag-explain sila. Huwag niyong hayaan ang mga Pilipino ay mag-conclude or mga sanga-sangang istorya na lang ang nakakasira sa gobyerno. Ayaw niyo palang masira ang gobyerno niyo, edi ask the Congress, ask the senators, hey, o ipatawag ni BBM ang mga senador at mga congressman. O mag-statement kayo dito, mag-release kayo ng statement, magpa-presscon kayo kung ano ang katotohanan. Ilabas niyo kung ano mga dokumento para magpapatunay na wala or meron, 'di ba? Nagmamalis na siya. Dapat impeach na kayo. Galit na kami. Sobra na ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi na kami naniwala sa inyo. Lahat puro kasinungalingan. Putak ng putak, shown the GAA signed by the President and compare sa mga blanco kung mali or tama. So hindi pala layang stigong. Kayo pala ang naglalay. Ang tanong, bakit siya nagpirma kung may mga pages na blanco? Bakit hindi niya ito tinitingnan? Kalokohan na talaga yan. Di talaga mapipigilan ang pagkalat ng mga sinungaling sa namumuno sa gobyerno dahil wala namang matinong pag-iisip ang mga ito. So yun mga kabig, yun ang mga komento ng ating mga netizen mga kabig. Talagang hindi mo mapipigilan ang pag-comment nila. Kasi alam nila kung ano-ano nangyayari. At
alam din nila kung ano ang tama at mali. So, Lucas Bersamin, kayo kasi ang unang kumagat sa pasabog ni Pangulong Duterte eh. At yung interpretasyon nyo, it's biting the president. No. Former President Rodrigo Roa Duterte is exposing it to the public. And magpasalamat nga. Magpasalamat dapat si BBM kasi nagmukha siyang tanga. Magpasalamat siya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi nalalaman niya na niloloko pala siya ng we don't know, congressman ba or mga senators. Pinamukha siyang tanga sa mga tao. Dapat magpasalamat siya, dapat ipatawag niya kung sino ang dapat managot sa kung totoo man ang mga blankong dokumento. Di ba mga kabibig? Kung talagang presidente siya ba? Di ba? Pero sabi nga ni BP Sara, very incompetent yan. Kaya yan ang nangyari ngayon sa Pilipinas. O, naalala niyo si BP Sara, yung kanyang revelation noon na hawak lang ng 2 tao ang tawag dito, ang budget. O ito ha, balikan natin ang revelation ni VP Sara at try to realize, analyze, reflect nga tama nga. Noon si VP Sara, nilait nila na gawa-gawa lang istorya. 2 tao lang nagkokontrol dyan. Ito, Ulitin ko lang mabilis. Si Saldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Nakita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon eh. Sabi ni Saldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang baitam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have a full cabinet of experts, finance experts, Correct. nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? tama. Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? O bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun ha. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. Correct. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. Tama. Yeah, see? Yun mga kabibig. Yun ang gustong iparating ni VP Sara sa atin noong October. Ngayon, bumulaga sa ating lahat. So ngayon naniwala na kay VP Sara na tama ang mga sinasabi niya na maraming insertions, na maraming blanco sa BICAM report. Diba? So, Lucas Bersamin, managot ba kayo? Dapat lang managot si BBM. Kasi siya ang huling pumirma. Dapat sana mga ilang buwan o ilang weeks kanyang tawag dito, i-check yung GAA. Kunin niya ang BICAM report, enrolled bill, tapos may mga, sabi ni BP Sara, may mga ano siya, mga magagaling na mga ano siya, accountant or mga check. Diba? As may BP Sara, kung presidente ka talaga, i-check mo. Baka nasaktan lang ang puso ni BBM. Baka feel niya talaga na pinariringgan siya ni Pangulong Duterte or baka antapakan ang kanyang ego. Kasi bilang presidente, dapat sine-check mo lahat. Kapalpakan.
incompetent, nasampal. 'Di ba? As a president, responsable mo lahat. Hindi kayo managot? Presidente ka. Dapat ikaw ang unang managot. Dapat ang gagawin mo, tawagin mo lahat. Bakit nakaligtaan to? Bakit nakapirma ako? Pinahihiyaan niyo ako sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ginawa niyo akong incompetent, ginawa niyo akong tanga. 'Di ba? So meron pala tayong presidenteng tanga at incompetent, sabi ni Bibi Sara. So ano ang iyong komento mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Hugas kamay na mga Poncio Pilato. Takot sila eh. Takot. Alam na ng tao ang nangyayari. Ay, yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time. Shout out sa ating mga OFW at sa mga kabibig members, pa-members sa aking kabibig. Salamat talaga. At yung mga hindi na-skip ng ads, salamat talaga. Yung mga nag-share sa Facebook, nag-like, nag-comment, salamat talaga. Bye everyone. See you next time.